Yo, Kirara! Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Maraming salamat. Simulan na natin. Hi Sir Kira, may ibabahagi lang akong kwento sa inyo na nangyari sa ate ko. Nangyari ito sa ate ko noong bata pa siya. Ikinuwento lang ito sa amin ni nanay. Sabi niya, noong bata pa daw si ate ay inaswang daw po ito. By the way, tawagin niyo na lang po akong Bembem, taga Negros Occidental, Bacolod City. Hindi ko na po papalitan ng pangalan ng lugar na nabanggit ko. So ito yung nangyari. 3 years old pa lang daw po noon si ate. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Chinchin. 2 dekada na nung mangyari ito. Pero nito lang sa amin ito naikwento ni mama. Habang naglalaro daw po sa loob ng bahay si ate, at si mama naman ay nag-aayos ng kurtina sa may bintana ng kwarto, may isang babae daw na nagtitinda ng ulam ang lumapit sa bahay. Tawagin na lang po natin siyang Aling Lourdes. Pumasok pa raw ito sa bahay para alokin ng ulam sila mama. At dahil hindi pa nakakaluto nun si mama, bumili na rin siya. Sinabihan niya nun si ate na kunin yung binili niya at agad din namang ibinigay kay ate yung ulam. Si mama, kumuha pa ng pera sa wallet niya na nasa kwarto. Ang hindi alam ni mama, hinawakan daw pala ni Aling Lourdes si ate. Hinaplos nito ang mukha ni ate. Sabay sabing, ang ganda-ganda naman daw ng anak ni mama. Pagkatapos nun ay lumabas na din agad si mama at ibinigay na yung bayad. Tapos umalis na si Aling Lourdes. Pagsapit ng gabi nun, nilagnat si ate. Wala siyang ganang kumain kahit konti. Sumakit din yung tiyan niya, kaya agad din naman siyang pinainom ni mama ng gamot. Kinabukasan, lumabas si mama para bumili ulit ng gamot ni ate. Pag uwi niya, nakasalubong niya daw si Aling Lourdes na nagtitinda ng ulam. Tinanong nito si mama kung nilalagnat daw ba si ate. Umuo lang agad si mama kasi nagmamadali na siya noon. Nag-aalala kasi siya kay ate. Nung makalagpas na siya, bigla siyang napaisip. Nagtaka siya noon. Paano nitong nalaman na may sakit si ate? Pero hindi niya na masyadong pinagtuunan pa ng pansin yun. Hinayaan niya na lang at nagmadali na siya sa pag-uwi. Kinagabihan, pagsapit ng dilim, sumakit na naman daw ng sobra yung tiyan ni ate. Suka rin ito ng suka. Sobra nang nag-aalala noon sila mama at papa, kaya agad nila itong dinala sa albularyo. Sinuong nila ang kadiliman ng gabi. Habang nasa biyahe raw sila, napansin nila na may sumusunod na itim na ibon sa kanila. At dahil nga madilim, hindi nila masyadong makita ang itsura nito. Makalipas ang mahigit kumulang na 1 oras ng pagbiyahe, ay narating na rin nila ang bahay ng albularyo. Nung una, ayaw pa sila nitong tanggapin at papasukin. Pero nagpumilit sila. Nakiusap at nagmakaawa sila dun sa albularyo dahil nga sobrang sakit na ng tiyan ni ate. Napilitan na yung albularyo at pinapasok na sila. Pagpasok daw nila sa loob ng bahay nito, ay biglang may kumalabog sa taas ng bubungan nito. Dali-dali nang sinabihan ng albularyo sila mama at papa na bilisan na. Habang nakahiga si ate sa papag, ay hinawakan ng albularyo ang kamay nito. At sinabi niya na inaaswang daw si ate. Nagulat noon sila mama at papa. Ang sabi pa ng albularyo,
Maya-maya daw ay babangon si ate dahil magugutom ito at kakain. Maya-maya nga ay bumangon si ate. Nagsabi ito na nagugutom siya. Kaya lakas loob na lumabas si mama para bumili ng makakain ni ate. Pagbalik ni mama, agad niyang ibinigay yung nabili niyang pagkain. Kumain agad si ate. At para daw itong gutom na animoy 1 linggong hindi kumain. Sobrang dami niya daw nakain. Habang kumakain si ate, kinausap si mama ng albularyo. Ang sabi nito, "Hindi ko magagamot ang anak mo. Ikaw mismo ang makapagpapagaling sa kanya. Pero huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa iyo ang mga dapat mong gawin." Maya-maya ay may ibinigay ang albularyo kay mama. Listahan ito ng mga dapat nilang gawin, pati na ng mga gamot na kailangang kunin ni mama. Tupiin mo ito ng 7 beses. Pagkatapos ay ilagay mo sa tubig at ipainom mo yon sa anak mo. Pagsapit ng umaga, hanapin mo ang mga gamot na inilista ko sa papel na yan. Ilagay mo sa mesa. At sa gabi, wag na wag kayong matutulog. Dahil sa oras na matulog kayo, kukunin niya ang anak nyo. Madadatnan nyo siyang wala ng buhay. Agad na tinignan ni mama yung sulat na ibinigay ng albularyo sa kanya. Hindi niya ito maintindihan dahil parang nakasulat ito sa ibang lengguwahe. Kinabukasan nga ay maagang gumising si mama para hanapin ang mga gamot na pinapahanap ng albularyo sa kanya. Sinunod din ito ang sinabi sa kanya na sa paglubog ng araw ay hindi sila matutulog ni Papa. May mga kasama silang mga kapitbahay nung una, pero hindi nagtagal ay unti-unti rin nagsiuwian ang mga ito. Hanggang sa dumating ang punto na silang dalawa na lang ni Papa ang natira sa bahay at mga gising pa. Naglalaro sila noon ng baraha. Habang naglalaro sila, may narinig si Mama sa bakuran na parang huni ng baboy ramo. Kaya pumunta si Papa sa bakuran at laking gulat niya nang makakita siya ng baboy na kulay itim. Dali-daling kumuha si Mama ng asin at hinagisan niya ito. Tumakbo raw yung baboy ramo at hinabol ito ni Papa. Pero hindi niya ito naabutan. Bumalik na lang si Papa para bantayan si ate. Hinagisan niya rin ng asin yung bubong namin. Pagkatapos ay bumalik na si Papa sa loob. Naghintay lang sila Mama at Papa nun. Hanggang sa magliwanag, hindi sila natulog. Maya-maya ay sumapit na nga ang araw. Nagising daw si ate at mukhang maayos na ito. Hindi na siya nilalagnat. Hindi na rin nagsusuka at wala nang masakit sa kanya. Siyempre, laking tuwa nun nila Mama at Papa dahil gumaling na si ate. At matapos noon ay hindi na nila nakita pang naglilibot yung nagtitinda ng ulam na siyang pinaghihinalaan ni Mama na siyang umaswang kay ate. Ang sabi ni Mama, baka raw nasa Maynila na ito. Pero siguradong patay na raw ito ngayon. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Sana maitampok mo ito. More power po sa channel ninyo. Good day or good evening po sa inyo, Sir Kira, at sa lahat po ng mga tagapakinig nyo. Ako po ulit ito, si May.
dahil nabasa at napili niyo yung storya ko last time na may pamagat na boses ni tita. Ipinarinig ko pa yon kina mama at papa, pati na dun sa tita ko noong nagbakasyon sila dito noong Holy Week. Tuwang-tuwa po sila noon na marinig yung story na na-narrate po ninyo. Ngayon, nandito na naman po ako para mag-share ulit ng isang nakakatakot na storya. Pero kwento po ito ng nanay ko. Ikukwento ko na lang po ito sa point of view niya para hindi magulo. So ito na po, simulan na natin. Nangyari po ito noong dalaga pa po ako. Nagtatrabaho po ako noon sa isang malaking mall sa Las Piñas. Hindi po talaga ako taga rito kasi nanggaling pa talaga ako sa probinsya ng Quezon. Wala akong kamag-anak o kakilala dito kaya nag-boarding house lang ako. Malapit lang din doon sa mall na pinagtatrabahuhan ko. Dito sa bahay na to ako nagkaroon ng mga experience ng mga kababalaghan o mga nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Siyempre po, naghanap ako ng mga kakilala ko na makakasama sa bahay na yon para naman hindi malaki yung bayarin ko sa upa. For context po, sa isang subdivision po yung tinitirhan namin na yon. Malapit lang kami sa bungad ng kalsada. Hindi namin alam na magkaka-boardmate na may matanda palang nakatira doon na inatake sa puso doon mismo sa hagdan ng bahay na yon. Pero hindi naman daw doon ibinurol sa bahay na yon kasi doon sa kamag-anak niya ito sa Maynila ibinurol. Makalipas po ang ilang linggong pagtira namin doon, nagsimula na ang pagpaparamdam ng matanda. Madaling araw po yon. Papunta kami sa church nun. Nauna po akong lumabas ng gate ng bahay. Habang hinihintay ko pong lumabas yung mga kasama ko, nakita ko na biglang nabuhay yung ilaw sa may hagdan. Pero ang akala ko, binuhay yon ng isa sa mga kasama ko. Paglabas nila ng bahay, tinanong ko yung mga kasama ko kung sino yung nagbuhay ng ilaw sa hagdan. Hindi daw sila. Baka raw isa sa mga kasama namin doon na naiwan pa sa loob ng bahay. So binaliwala na lang namin yon at umalis na kami. Pag uwi namin, tinanong namin yung dalawang kasama namin na natira sa bahay kung sino yung nagbuhay ng ilaw sa hagdan. Pero sabi nila, hindi raw sila yon dahil natutulog pa sila nung madaling araw na yon. E di nagkatakutan at kinilabutan kami nun. Kasi wala namang ibang tao pa sa bahay. Sumunod na mga pangyayari pa. Nasundan pa yon ng nasundan. Yung isa kong ka-boardmate na nagtatrabaho sa realty, umuwi siya mga bandang 5 ng hapon. Tapos doon siya dumiretso sa sala para magpahinga muna. Habang ako naman, nandoon sa likod ng bahay. Nagpapahinga rin dahil katatapos ko lang maglaba nun. Day off ko po kasi yon. Mga bandang 6 ng hapon, tinawag niya ako. Tinanong kung binuhay ko raw ba yung ilaw sa hagdan. Sabi ko hindi. Tapos nagkatakotan na ulit kaming dalawa. Kaya nagsama na lang kami dun sa likod na tinutuluyan namin sa master's bedroom. Hindi kami umalis dun. Naghintay kami hanggang sa dumating na yung iba pa naming mga kasama. Sumunod naman po na experience namin ay doon naman sa likod ng bahay na tinutuluyan namin. For context lang po ng bahay. Nakaharap po yung bahay sa kalsada. Kapag pumasok ka ng gate, may daan pa yun sa gilid na maliit lang. Paikot yun, papunta sa master's bedroom. Kung saan nga kami tumutuloy doon sa likod ng bahay. Ang gilid po noon ay mataas na pader, kung saan ang kabilang part ng bakod ay elementary school. At sa gilid naman noon ay may mga tanim ng puno ng saging. Doon sa maliit na daan na yon ay meron kaming pahingahan na papag,
kung saan doon kami nagkukwentuhan at kumakain para hindi na namin madaanan yung loob ng bahay. Kasi ang pinapaupahan lang naman po sa amin that time ay yung nasa likod ng bahay. Ang katabi pala ng master's bedroom na tinutuluyan namin ay yung kwarto ng matanda noong nabubuhay pa siya. At sa tapat ng kwarto ng matanda ay meron kaming ginawang sampayan. Doon kami nagsasampay ng mga nilabhan naming damit. That time po, nakompleto kaming magkaka-boardmate sa bahay nung gabing yon. Nagbanding po kami sa likod. Kainan, kwentuhan, tawanan. Hanggang sa napunta sa katatakutan yung kwentuhan namin. Maya-maya po, nagulat kaming lahat kasi yung sinampay po namin, yung sipitan ng underwear, ay biglang bumagsak sa lupa na parang ibinato. Natahimik po kaming lahat nun bigla at nagkatinginan sa isa't isa. At dahil nagkatakutan na, bigla na kaming nagunahan na tumakbo papunta sa loob ng kwarto namin. Lalabas sana kami sa kabilang pinto. Kaso, bigla naman pong may kumatok ng 3 beses doon sa pintuan na sana'y lalabasan namin. Dahil nga po sa takot, nagtakbuhan na naman po kami. Pabalik naman doon sa pinanggalingan namin. Saglit kaming nanahimik. Yung isa pong kasamahan namin na mas nakatatanda sa aming lahat, nagsabi na huwag kaming masyadong maingay at baka magalit yung matanda. That time po, alam na namin yung history ng bahay kasi nakausap na namin ito yung caretaker noon at naikwento niya nga sa amin yung tungkol doon sa nangyari sa matanda. At dahil nga po sa mga nangyari na yon, nagpasya po kaming lahat na maghanap na lang ng bagong bahay na mauupahan. Pero hindi po kasi ganun kadaling maghanap ng bagong uupahan. Kaya nakapag-stay pa rin kami roon ng mga ilang linggo pa. At doon nga po may nangyari na naman. Umaga naman yun. 2 lang po kami ng kasama ko na opening that time. Opening po, ibig sabihin ay yung mga nauunang pumasok sa trabaho pero nauuna ring umuwi. So yun nga. Paalis na po kami noon, mga bandang 9 ng umaga. Nang makarinig kami ng kasama ko na parang may nag-aaway sa sala. Parang boses po yun ng mga caretaker namin. Bale po kasi Sir Kira, yung original na may-ari ng bahay nasa ibang bansa na. Yung mag-asawa po parehong may kapatid. At iyon po yung caretaker namin sa bahay. Base po sa nadinig naming pagtatalo nila noon, nag-aaway sila sa kung sinong kukuha ng upa sa bahay. Hanggang sa umalis na po kami at pinabayaan na lang namin yung narinig namin. Dahil ang buong akala namin, sila yung nasa sala. Kinabukasan po, dumating yung babaeng caretaker namin, si Ate Merly. Tinanong namin siya noon kung nagpunta pa siya sa bahay kahapon at kung nagtalo sila ni Kuya Teddy. Sabi niya, hindi naman daw. Kasi noon pa lang daw siya pumunta nun sa bahay. Akala namin nung una nagbibiro lang siya. Tapos sinabi na rin namin sa kanya lahat ng mga na-experience namin sa bahay na yon. Ang sabi niya, baka raw yung tatay niya yon. Kasi ayaw daw nun ng maingay. At ang gusto daw nito, pagsasapit ang 6:00 ng hapon ay buhay na yung ilaw sa may hagdan. Hindi natakot po kami nung marinig namin yon. Kinabukasan po ulit, dumating naman po si Kuya Teddy para kunin din sana yung bayad po namin sa bahay. Kaya tinanong din namin siya kung nanggaling na ba sila doon sa bahay at nagtalo sila ni Ate Merly. At gaya po ni Ate Merly, ang sabi ni Kuya Teddy noon pa lang siya nagpunta sa bahay at hindi pa sila nagkikita ni Ate Merly. At dahil nga doon, sobra na yung takot namin. Kaya minadali na rin namin yung pag-alis sa bahay na yon. May mga sumunod pa pong pangyayari
bago pa po kami nakaalis ng tuluyan. Minsan po kasi, doon natutulog sa sala yung boyfriend nung isa kong kasama. At pati siya, nakaranas din ng katatakutan. Habang natutulog daw po siya, mga bandang 2:00 ng madaling araw, nagising siya dahil sa malakas na tunog ng agos ng tubig. Nakabukas daw ng todo yung gripo, kaya tumayo siya para patayin yun. So bumalik siya sa higaan niya, at nung ilalapat niya na yung likod niya sa higaan, ay muli na namang bumukas ng todo yung gripo sa may lababo. Kaya natakot na rin siya at hindi na siya natulog pa doon. Diyan na po natatapos ang kwento ng nanay ko, Sir Kira. Hanggang dito na lang din po ito. Maraming salamat po kung mainanarrate po ulit ito. Aabangan ko po sa mga next upload ninyo. Have a nice day po. More power sa channel nyo. Yun lamang po and maraming salamat po ulit. Hello po, Boss Kira. Tawagin niyo na lang po akong Neng. Hindi ko po totoong pangalan. Pangalawang kwento ko na po ito. Yung unang sinend ko po may title na Sagada. Gusto ko lang mag-share ng kakaibang experience ko. Taong 2023 to. October 13. Friday the 13th. Hindi ko makalimutan ang ganap sa buhay kong yon. Meron kaming resto bar dito sa maliit na bayan namin, dito sa Negros. Sinundo ko si nanay at hinatid sa bahay nila dahil Friday night, medyo maraming customer. Magkaiba na po kasi ang bahay namin. May sarili na akong bahay at mag-isa lang akong nakatira doon. So late na nun. Habang nasa biyahe, tinanong ako ng nanay ko kung hindi ba ako natatakot umuwi. Sabi ko hindi naman at wala namang masyadong masamang tao sa lugar namin. Nasa gate na siya ng bahay. Habang hinihintay ko siyang makapasok, napatingin ako sa rearview mirror ng sasakyan ko. May nakita akong naglalaro sa tabi ng daan. Parang badminton yung nilalaro nila, base na rin sa mga galaw nila. Tumingin ako sa oras. 11:45 na ng gabi. Sabi ko sa sarili ko, gabi na. Naglalaro pa rin tong mga batang to. Pero kanina, wala naman sila sa daan pagdaan namin. Nung nakapasok na si nanay sa bahay niya, nag-U-turn na ako. Habang nag-U-turn ako, tumabi naman yung dalawang babae sa pinakagilid ng daan. Nung nadaan na ako sa may banda sa kanila, hindi ko maaninag yung mukha nila. Pero yung tipong parang nakatitig sila sa akin. Ganun yung feeling ko nun. Naka-uniform sila ng pang high school. Blue na palda at puti yung pangtaas na may ribbon din. Bubuksan ko pa sana yung bintana para pagsabihan sila na gabi na at magsipasok na sila dahil late na nga. Pero para bang may pumigil sa akin. Kaya naman dumiretso na lang ako. Dahan-dahan lang ako sa takbo ko, pero pasilip-silip pa din ako sa rear mirror ko. Pagkurap ko, bigla silang nawala sa paningin ko. Nilingon ko pa sila sa likod, pero nawala na talaga. Kaya dali-dali na akong nag-drive doon pa uwi. Uminom pa muna ako ng tsaa pagdating ko sa bahay. Nagayos ng sarili ko bago natulog. Niisip ko, multo kaya yung nakita kong yon? Sabi ko, yaan ko na lang. Hindi naman ako natakot ng time na yun eh. Diyan pa lang nagsimula yung nakakatakot na mararanasan ko. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako mula sa pagkakatulog.
may narinig akong bumulong sa tenga ko. Ganyan. Mahabang ganyan na parang tunog zombie. Hindi ako nakagalaw noon sa sobrang takot. Iniwasan ko ring idilat yung mata ko at baka kung ano pang makita ko. Dasal ako ng dasal. Nagtatahulan pa yung mga aso sa labas. Yung iba, umaalulong pa. Patuloy yung tunog na yon, Boss Kira. Hanggang sa nakatulog na lang ulit ako. Paggising ko, sabi ko, umaga na. Grabe yung nangyari sa akin nung gabi. Nung araw na yon, maaga akong natulog. Sabi ko, babawi ako dahil kulang ako sa tulog nung nagdaang gabi. Bandang 7:30 pa lang, humiga na ako para matulog. Makalipas ang 15 minutes pagkahiga ko, andyan na naman yung tunog. Babae siya na parang tinatakot talaga ako. Tapos maya-maya, may narinig akong humilik sa tabi ko. Lalaki naman yun na parang malaking tao yung hilik. Hindi na ako nakatiis nun. Bumangon ako at nagbukas ng ilaw. Wala akong nakita pero lumabas na rin ako ng bahay. Nagdrive ako papunta sa bahay ng parents ko. Sinundo ko yung kasambahay nila para samahan ako sa bahay. Boss Kira, nagpatuloy yung ganon. Tumagal yun ng halos 1 buwan at kalahati. Ganon katagal na panahon na hindi ako nakatulog ng maayos. Palaging kulang ang tulog ko. Walang palya yun. Hanggang sa nadagdagan na, meron na ring sumisitsit sa may bintana. Minsan pa, makakarinig na lang ako bigla na merong natutumbang baso. Pero wala namang nakakalat na baso sa countertop ko. Minsan din nakakaamoy ako ng hinog na bayabas. Ako lang ang nakakarinig ng mga yan. Hindi po yun naririnig ng kasambahay namin. Kahit gumamit na ako ng headphone at magpatugtog ng praise and worship songs sa pagtulog ko, tumatagos pa rin yung tunog na yon sa pandinig ko. Na para talaga akong tinatakot. Meron na din akong napapanaginipan na isang malaking malapalasyong bahay na merong higante na nakatira. Ang weird na din ang mga napapanaginipan ko nun. Hanggang isang gabi, meron pang nagpakita sa akin sa labas ng bahay. Sa tabi yun ng sasakyan ko, habang naghahakot ako ng gamit sa likod ng sasakyan ko. Isang lalaki yun na oblong yung mata at nakangiti pa sa akin. Hindi ko na lang po pinansin dahil baka mas takutin lang ako kapag binigyang pansin ko pa. So fast forward po. Nagpatawag na ako ng pari para pabendisyonan yung bahay. Pero hindi pa rin ito nawala. Kumuha pa ako ng albularyo. Pero ganun pa din. Nandoon pa rin yung nilalang. Hanggang sa may kinuha ako na grupo ng mga psychic na galing sa Manila. 3 sila. Pinapunta ko sila dito sa bahay. Nagstay sila noon ng 4 na gabi. Napag-alaman namin na yung bahay ko pala ay sakop ng palasyo ng Engkanto. Malaking palasyo po. May 2nd floor pa
At napakagarbo daw nito. Pinasok nila yon sa pamamagitan ng pagme-meditate. Meron daw tikbalang doon, kapre at kung ano-ano pang mga nilalang. Nagkataon daw na bumukas yung portal. At yung kwarto ko pala ay kusina ng palasyo na yon. Nag-alay po kami ng manok, isda, prutas at iba pang pagkain. Pagkatapos ay isinara na din po nila yung mga portal na nabuksan daw sa bahay ko para hindi ko na sila maramdaman o marinig pa. At sa awa naman po ng Diyos ay naging tahimik na rin ang buhay ko sa bahay. Sabi ng mga psychic, hindi daw ito totaling mawawala dahil open ang third eye ko. At tama din naman nga siya kasi from time to time nagigising pa rin ako ng madaling araw. Pero hindi na ganun kalala katulad ng mga naunang experience ko. Hanggang sa unti-unti naman paglipas ng panahon ay tuluyan na din yung nawala ngayon. Madasalin po akong tao. Hindi ko alam kung bakit nangyari sa akin yon. Siguro test lang sa akin ng Panginoon na magtiwala lang sa Kanya palagi. Sana po ay maibahagi niyo ulit ang kwento kong ito. Hindi ko po ito malilimutan habang ako ay nabubuhay. Madami pa akong kwentong nakakatakot, Boss Kira. Pero sa ngayon, hanggang dito na muna. Ingat po kayo palagi. Salamat.